Jerry, ano na? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit simpleng hiling ko, hindi mo mapagbigyan? Hininga ako. Inaaway na naman ako ng boyfriend kong si Kaloy. Busy naman kasi talaga ako sa parlor. Wala ako sa mood makipag-date. Tapos, ako rin naman ang gagastos. Next time na, marami akong ginagawa. Sabi ko na lang sa kanya. Mas lalo lamang nainis si Kaloy. Bahala ka nga sa buhay mo. Aalis na ako, Jerry. Boyfriend mo ako pero parang hindi ko maramdaman. Padabog na umalis si Kaloy sa parlor. Napatingin pa ako sa kaibigan kong si Teroy. Napailing na lang ako ng muntik nang mapasubsob si bakla sa counter. Ano nangyari ron sa boyfriend mo? Kaloka, nagulo na tong wig ko. Sabi sa akin ni Teroy. Nagkibit balikat na lang ako. Nagpatuloy ako sa pag-aayos ng mga hair color sa estante. Hindi ko lang talaga trip magkwento. Hindi ko rin naman maintindihan ang nangyayari sa akin sa mga nakalipas na araw. Jerry, anong meron sa'yo nitong mga nakaraang araw? Napaka-problematic mo. Saad pa ni Teroy? Complicated medyo naluloka na nga ako. Bulong ko. Hindi ako sigurado kung handa na ba akong sabihin sa iba ang gumugulo sa akin. Nahihirapan ako. Parang hindi ako ito. Nilapitan na ako ni Teroy. Jerry, alam mo naman na pwede mo akong kausapin tungkol sa kahit ano, di ba? Eto kasing si Kaloy. Panimula ko, nag-aalangan pa nga. Mas madalas na kaming nag-aaway. Alam mo namang ayokong nag-aaway kami ng boyfriend kong yon. Kaso naguguluhan ako sa sarili ko. Ako yung may problema, bakla. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Teroy. Akala ko ba maayos kayong dalawa? Hindi naman sa sinasabi kong super ayos ni Kaloy ha. Pero sa lahat ng mga naging lalaki mo, siya naman ang pinaka-okay kahit papano, Jerry. Huminga ako ng malalim. Alam ko naman yon. Pero nitong mga nakarang araw, hindi ko alam. Para ako yung gustong lumayo. Hindi ko na nararamdaman yung mga dati kong nararamdaman para kay Kaloy. Hindi ko alam kung nagsasawa na ba ako sa relasyon namin. Oo, nawawala na ako ng pagmamahal para sa kanya. Basta wala na akong spark na nararamdaman. Hindi ko rin alam kung kailan ito nagsimula. Masyado lang yata akong nagdadrama at nalulungkot sa buhay ko. Kumunot ang noo ni Teroy. Nakausap mo na ba siya tungkol sa nararamdaman mo, Jerry? Tumango ulit ako. Oo, pero hindi niya naman maintindihan. Mababa ang emotional intelligence ni Kaloy. Kapag nagdadrama ako sa kanya, isa pa, ang hirap din ipaliwanag sa kanya kung hindi ko rin naman maintindihan ang gusto kong sabihin. Anong ibig mong sabihin, Jerry? Tanong niya pa sa akin. Parang nagsasawa na ako sa mga lalaki. Tahimik kong pag-amin. Halos nahihiya ako sa mga salitang lumalabas sa bibig ko. Sino ba namang bakla ang magsasawa sa lalaki? Ako lang yata. Parang dati, nakakasampung crush yata ako sa loob ng 1 taon. Kahit hindi ako bet, go na. Pero ngayon, nawawala na ako ng interes. Suminghap si Teroy. Nabubuhay na ulit ang pagkalalaki mo? Jerry, baklang bakla ka. Bakit bigla ka magbabago? Parang imposible naman yan. Tumango ako at may halong takot. Bakla pa rin naman ako. Alam ko sa sarili ko yon. Hindi sa babalik ako sa pagiging lalaki. Naguguluhan lang ako sa atraksyon na nararamdaman ko sa mga lalaki. Kasi unti-unti lang naglalaho. Palagi kong alam na gusto ko ang mga lalaki pero ngayon, hindi ko alam kung tama pa ba to. Mas lalong nagulat si Teroy. Hala, bakla! Gusto ko nang maiyak. Nagkakaroon na yata talaga ako ng gender crisis. Kung ano man itong nararamdaman ko, hangad kong malaman ko kung para saan. Mababaliw na yata ako sa kakaisip. Para akong nahahati sa pagitan ng mga bagay na hindi ko naman mauunawaan. Hoy, Jerry! 150! Sigaw ng tambay sa kanto, malapit sa bahay namin. Sinamaan ko sila ng tingin. Huwag niyo akong simulan ha. Mga totoy na to, umuwi na kayo. Baka mapahamak pa kayo gabing-gabi na. Sobrang sanay na ako sa mga tambay sa lugar namin. Sa halip na mabwisit, sinasakyan ko na lang ang mga biro nila.
Hindi ko gusto ang negative vibe sa aking buhay, kaya dinadaan ko na lang sa biro ang lahat. Jerry, mabuti naman at umuwi ka na. Bulalas ni Mama, sabay ngiti na abot hanggang mata. Malapit nang maluto ang hapunan. Kumusta ang araw mo? Lumapit ako sa kanyang niluluto. Nakakapagod as usual. Maraming clients kanina. Na short staff na naman kami, pero kinaya naman namin. Masipag ka anak. Wala na akong masabi. Sana naman lahat ng pinaghihirapan mo may pinupuntahang matino, di ba? Hindi lang din sa boyfriend mong mukhang pera. Bumalik si Mama para haluin ang kaldero sa kalan. Napabuntong hininga ako. Mama naman, mabait naman po yung si Kaloy. Napairap naman siya. Ayoko talaga sa kanya, Jerry. Hindi ko siya gusto. Puro sarili lang ang iniisip. Pinapayagan naman kitang ganyan, anak. Pero kung hindi ka masaya, hindi naman ako pabor doon. Hindi ko pa nasasabi kay Mama ang problema ko. Alam ko namang ayaw niya kay Kaloy sa simula pa lang. Pero ngayon, mukhang aayaw na rin ako. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan namin bago siya muling nagsalita. Narinig mo na bang tungkol sa pinsan mo, si Lisa? Ikakasal na siya next month. Nagpadala na ng invitation sa atin. Napataas ang isang kilay ko sa gulat. Lisa? Talaga ba? Naalala ko nung naglalaro kami dati sa likod bahay. Siya pa nga ang kakampi ko sa pagtago ng secret ko. Para lang hindi nyo malaman na Barbie na lang aking gusto. At hindi ang baril-barilang binibili nyo dati sa akin ni Papa. Tumawa ng mahina ang aking ina. Ang bilis ng panahon, di ba? Ngayon, bubuo na siya ng sarili niyang pamilya, Jerry. Napasandal ako sa kitchen counter. Alam ko nang sunod mong sasabihin, Mama, na gusto mo na rin akong magpakasal na bumuo ng sarili kong pamilya. Mama, kabisado na kita. Humarap ulit siya sa akin. Jerry, hindi lang dahil gusto kong magkaapo sa'yo. Kaya nung unang hirap tanggaping bakla ka. Kasi ganito ang mangyayari sa'yo. Alam mo namang gusto ko lang maging masaya ka, anak. Bumuntong hininga ako sa kanyang sinabi. Ma, alam mo naman na bakla ako. Hindi ganun kadali yun. Ibinaba niya ang kutsara at lumapit sa kinatatayuan ko. Inilagay niya ang kamay sa aking braso. Kapag sinasabi niya talaga sa akin ito, para siyang nag-aalok ng life insurance. Kung hindi ko lang talaga siya ina, hindi ako makikinig sa kanya. Alam ko naman yun, Jerry. At pareho lang kitang mahal kung bakla ka o kahit anong kasarian mo. Pero minsan, naiisip ko na mas magiging masaya ako na mararanasan mo rin ang saya sa pagbuo ng pamilya. Napatingin ako sa mga paakong hindi na nadaan sa pedicure. Ngayon, gulong-gulo ang utak ko. Nadadala na rin ako sa kanyang mga sinasabi. Parang gusto ko na rin i-consider. Siguro, balang araw. Bulong ko, hindi ko sigurado kung ano pang sasabihin. Balang araw? Mahinang sambit niya. So, may pag-asa pa, anak? Tumango na lang ako. Tuwang-tuwa naman ang mama kong mapilit. Hindi ko rin alam kung bakit ako tumango. Siguro, dahil maganda naman talaga ang magkaroon ng sariling pamilya. Pero alam kong hindi rin naman matutupad yun. Bakla ako. Sinong babae ang papatol sa akin? Napailing na lang ako. Pati pakikipagrelasyon sa babae. Naiisip ko na rin. Nababaliw na yata ako. Sa hapunan, binuksan na ulit ni Mama ang topic tungkol kay Lisa. Pero alam ko namang pinopromote niya lang sa akin ang buhay may asawa. Paano pa kaya kapag nalaman niyang nagkakalabuan na kami ni Kaloy? Siguradong si Mama ang unang matutuwa. Nakakaloo ka lang. Habang lumalalim ang gabi, sabay kaming naguhugas ng mga pinggan. Huminto ang aking ina. Hindi pa talaga siya tapos sa kakadaldal. Alam mo, Jerry, hindi naman sa minamadali kita. Pero, mga anong oras kaya? Kapag handa ka na, kung gusto mong bumuo ng pamilya, nandito lang ako para suportahan ka. Kahit anong mangyari, marami akong pwedeng ireto sa iyong magaganda at maayos na mga babae. Pinaningkitan ko siya ng mga mata. Hindi raw ako minamadali, pero tinanong agad ako kung anong oras ako maghahanap. Kung maskwela ako, 3 times ang kakulitan ni Mama. Minsan, hindi ko na lang talaga kinakaya. Gayunpaman, simple man ang mga salita niya, punong-puno naman ng walang pasubali na pagmamahal. Walang araw na hindi niya ako inintindi at tinanggap. Lagi kong gabay ang pagmamahal ni Mama kahit saan man ako dalhin ng aking buhay.
At kung magbabago ang gusto ko, nandito pa rin siya sa akin. Kinabukasan, naging ganun pa rin ang aking daily routine. Sa parlor, sa bahay, paulit-ulit lang. Pero habang tumatagal, mas lalong nawawala na ang pagkagusto ko kay Kaloy. Kaya nagdesisyon na akong tapusin na. Para namang ewan, Jerry. Bakit bigla kang nakikipag-break? Tanong sa akin ni Kaloy. Huminga na ako ng malalim. Ayokong maging unfair sa'yo. Kaya mas mabuti pang makipaghiwalay na lang ako. Hindi mo rin naman ako maiintindihan. Paano yung hulog sa motor ko? Nag-aalala niya pang tanong. Napailing na lang ako. Ang drama ko mag-explain, tapos motor lang palang iniisip. Kaya nagsasawa na ako sa mga lalaki. Mga katulad lang ni Kaloy ang napupunta sa akin. Walang magmahal ng tapat sa baklang katulad ko. Kaunti na lang naman yon. Kaya mo na yan. Nakikipag-break na nga ako. Yan pa rin ang iniisip mo. Ikaw na lang bahala dyan. Tumayo na ako. Mag-walkout na sana ako, pero pinigilan agad ako ni Kaloy. Alam mo, wala nang pag-asang makipagbalikan ako sa'yo. Kahit magmakaawa ka pa, ayoko na. Hindi ko na nararamdaman ang dati kong nararamdaman para sa'yo. And it's not you. It's me, Kaloy. Kumunot ang kanyang noo. Ha? Anong sinasabi mo? Makikipag-break ka? Wala akong pakialam. Ang akin lang. Bakit aalis ka na? Wala pang bayad tong pagkain natin, Jerry. Masama ko siyang tiningnan. Siraulo talaga siya. Padabog akong kumuha ng pera sa aking wallet at inilapag sa lamesa. Umalis ako sa restaurant na masama ang loob. Wala talagang halaga kay Kaloy ang feelings ko. Sana pala, nag-text na lang ako. Nag-break na kami, hindi pa ako napagastos. Maya-maya ay pumara na ako ng jeep. Walang tao sa unahan, kaya sa tabi ako ng driver umupo. Gabi naman, kaya hinayaan ko ang sarili kong mag-emote. Gusto kong maiyak. Hindi ako naiiyak dahil sa breakup namin. Naiiyak ako dahil naguguluhan na ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung ano ang mga gusto kong gawin. Pagising ko isang umaga, ganito na ako ka-problematic. Hindi ko na malayan may tumulong isang butil ng luha sa aking pisngi. Oh, panyo! Sabi sa akin ng driver. Tinanggap ko naman yon dahil mukha namang malinis. Salamat, kuya. Mahina namang tumawa ang driver. Paglingon ko sa kanya, babae pala siya. Nakapanggupit lalaki lang. Bakit naman kasi pinapalalim pa ang boses? Babae ka pala, mas may daddy ka pa sa akin. Saad ko sa kanya. Tumaas ang mga kilay niya. May babae bang gusto rin ng babae? So, pusong lalaki ka? Sa pusong babae, nagkakagusto ka. Wala sa hulog kong tanong. Tumawa ulit siya. Bakit ko naman mararamdaman yun lalaki ka pa rin naman? Umismid ako sa kanya. At bakit nagkakagusto rin ako sa'yo? Babae ka pa rin naman? Pareho kaming natawa sa mga sinabi namin. Kahit paano, medyo gumaan ang loob ko. Nang matraffic, inilahad niya sa akin ang kanyang kamay. Alex nga pala. Pagpapakilala niya. Napangiti ako at tinanggap ang kanyang kamay. Jerry, Alex lang talaga? Alexandra, naiinis niyang sabi. Mahina na rin akong tumawa. Tomboy lang talaga siya. Walang duda yon. Siguro kaya medyo nagkakaintindihan kami kasi pareho lang kami ng kakaibang pagkatao. Nasa mga mata ng iba, parang hindi normal at parang hindi angkop sa mga gusto nila. Akala namin, yun ang huling pagkikita namin pero mukhang paulit-ulit yata kaming paglalaroan ng tadhana. Sino bang tinititigan mo dyan, anak? Tanong sa akin ni Mama. Inakbayan ko naman siya agad at binaling sa ibang direksyon. Wala, Ma. Ang chismosa mo talaga. Focus na lang sa wedding ni Lisa, ha? Ayoko na sanang tumingin kay Alex pero hindi ko pa rin mapigilan. Nagnanakaw ako ng sulyap sa kanya. Nagpaypay ako ng malakas gamit ang abaniko kong hawak. Parang ang init. Nag-iinit ang aking buong mukha. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya muli. At sa kasal pa talaga ng pinsan ko. Kaibigan pala siya sa groom side. Ang hindi ko lang talaga inasahan, bakit nakagaw ng tomboy na to? Abay siya sa kasal. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ako o maaawa sa kanya. Sa buong seremonya, paminsan-minsan ay naliligaw ang mga mata ko sa kinauupuan ni Alex. Tumatawa sa mga kasama pero halatang iritado. Halatang hindi siya komportable sa gown na suot. Natagpuan ko ang aking sarili na nakangiti sa tuwing nakikita ko siya.
Gustong-gusto ko na siyang lapitan kaso hindi pa pwede. Kinurot ako ni Mama sa tagiliran. Ano ba yung tinitingnan mo? Para kang baliw na nakangiti dyan, Jerry. Napatingin ako kay Mama. Masakit yun, Mama, ha? Wala naman akong tinitingnan. Dinungaw niya na kung nasa ng atensyon ko. Bakit ka nakatingin sa upuan ng bridesmaids, Jerry? Nandito ang mga groomsmen, no? Napairap naman ako. Mama, ano ba? Ang dami-dami mong sinasabi. Gutom lang yan. Nang matapos ang seremonya at lumipat na kami sa reception, naging mas masigla ang aking kapaligiran. Masaya dahil kwela rin naman ang pinsan ko at ang asawa niya. Nakisalamuha ako sa mga kamag-anak at matatandang kaibigan. Pero hindi ko pa rin tinatanggal ang paningin ko kay Alec. Hindi nagtagal, nag-cruise ang landas namin malapit sa buffet table. Kuyang may dede, pabiro kong sabi sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Jerry, nakakagulat ka naman. Anong ginagawa mo rito? Pinsan ko yung bride. Naimbitahan lang, hindi ko naisip na nandito ka at nakasuot ka pa ng gown. Sabi ko sa kanya. Napabuntong hininga si Alex. Oo, napagtripan lang, Jerry. Best friend ko yung groom. Nagkapustahan lang, natalo ako kaya ayan, nagsuot ako ng gown. Kahihiyan sobra, naiinis na nga ako eh. Pagkatapos ng kasal niya, bubugbugin ko ng lalaking yon. Mahina akong tumawa. Napakaglat-labi ako. Gusto ko sanang sabihing maganda at bagay sa kanya. Pero baka mas lalo siyang ma-offend, kaya itinikom ko na lang ang aking bibig. Tiningnan ko siyang mabuti. Grabe, maliit na mundo Dito pa pala talaga tayo magkikita, Alex. Kaso hindi niya pinansin ang sinabi ko. Sa halip, walang pakundangang itinaas niyang laylayan ng kanyang gown. Pinaypayan nito ang mga hita at ang gitnang parte ng katawan niya. Pawis na to kanina pa, naiinis na talaga ako. Sabi pa ni Alex. Tinakpan ko naman agad siya sa abot ng makakaya ko. Ano ka ba naman? Makita ng iba yung panty mo, para kang siraulo dyan. Tingnan mo nga yung posisyon mo, ang awkward. Umayos ka nga ng tayo. Tumawa lang siya at nagpatuloy sa pagpaypay. Ako ang naiiskandalo sa babaeng to. Kahit titibu-tibu naman siya, babae pa rin siya sa paningin ko. Hinila ko siya. Ako na rin ang kumuha ng pagkain para sa kanya. Agad naman kaming nagkapalagayan ng loob. Kung ano-anong dinadaldal ko sa kanya. Kumakain naman siya habang nakikinig. Kapag sumasagot si Alex, natutuwa ako kasi naiintindihan niya ang mga sinasabi ko. May kung anong bagay sa kanyang presensya na nagtutulak sa akin. Basta, natutuwa at naaaliw ako kapag kasama ko siya. Hinampas ni Mama ang balikat ko. Kanina pa ako naghihintay sa table natin. Nandito ka lang pala, Jerry. Nanlaki agad ang mga mata ko. Mama! Napatingin naman ang aking ina kay Alex. Nagtataka siguro siya sa kasama ko at alam kong kilala ako ni Mama. Tinitigan niya pa lang si Alex. Batid kong alam niya nang si Alex ang tinititigan ko kanina sa wedding ceremony pa lang. Ngumiti si Mama sa kanya. Hi, anong pangalan mo, Iha? Naubo naman bigla si Alex. Huwag niyo na po akong tawaging Iha. Tomboy po ako. Umawang ang bibig ng aking ina. Talaga? Ang ganda mo pa naman. Itong anak ko, pogi to. Mabait din tong si Jerry. Magandang lahi kami. Napairap ako. Mama, ano ba? Huwag ka nga magsalita dyan na parang nirereto mo ako. Alam niyang bakla ako at tomboy siya. Hindi naman mga betang katulad ko. Hinawakan ko ang kamay ni Mama. Akong nahihiya sa sinasabi niya. Baka matakot sa akin si Alex at hindi na ako kausapin. Tumawa naman si Alex. Tama po si Jerry. Magkaibigan lang po kami. Hindi ko po type ang mga katulad niya. Kumunot ang aking noo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Alex. Bakit hindi niya ako magiging type? Ano bang mga type niya? Habang lumalalim ang gabi, dumating ang oras para sa tradisyonal na paghagis ng flower bouquet ng bride. Pinanood ko habang tinitipon ng bridesmaids. Pinipilit si Alex pumunta, kaya natatawa ako. Halata namang pinagtitripan siya. Nauunawaan ko ang kanyang pag-aalinlangan. Baka mas gusto niya pang sumalo ng garter kaysa bulaklak. Kaya lang, kahit hindi na sumali si Alex, talagang sa kanya pa rin napunta ang bouquet. Tumawa ang lahat. Hindi ko rin napigilang tumawa.
Todo iwas pa siya pero sa kanya rin napunta. Ayoko ng kalokohang to. Reklamo ni Alex. Pero wala ring nagawa ng hilahin ng groom. Abala ako sa pagtawa nang bigla kong hinila ni Mama sa gitna. Akala ko, irereto niya ako sa mga lalaki. Yun naman pala, isasama ako sa pagsalo ng garter. Mama, nakakahiya. Ayoko, aalis na sana ako pero kahit ibang bisita, pinipilit na rin ako. Napatingin ako kay Alex pero ayaw ko naman siyang mapahiya mag-isa. Kaibigan ko siya, kaya sasamahan ko na rin. Nagkibit balikat ako at tumawa na lang. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Bakit ko masyadong iniisip si Alex? Hindi ako dapat naaapektuhan sa tomboy na yon. Naglakad na kami papunta sa kinatatayuan ng groom. Handang gawin ang susunod na tradisyon. Habang inihahagis niya ang garter sa karamihan, puwenesto ko ang aking sarili sa unahan. Talagang nakipag-agawan ako, kaya nakuha ko ang garter. Proud kong itinaas yon, kaya nagtawanan ng mga bisita. Napatingin ako kay Alex na sinapo na ang ulo sa lahat ng nangyayari. Ngiting-ngiti akong lumapit sa kanya. Mukhang alam ko na ang gumugulo sa akin. Hindi ako sigurado, pero hindi naman masamang subukan. Simula ng araw na yon, naging magkaibigan na kami. Palagi ko siyang tinitext, kaibigan ang turing niya sa akin, pero sa aking puso, alam kong may something na. Biglang hinampas ni Teroy ng malakas ang counter. Ano yan? Para kang bulating kinikilig dyan? Wala. Pero hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Natatawa kasi ako sa mga reply ni Alex. Kahit joke, kinikilig ako. Parang sobrang malala na yata itong nararamdaman ko. Nakipag-break ka kay Kaloy tapos ngayon, kilig na kilig ka dyan. Sino ba yan, Jerry? Tanong sa akin ni Teroy. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na sa tomboy ako nagkakagusto. Bakla ako at kinikilig ako sa kanya. Parang ang weird kahit ibang tao maguguluhan sa takbo ng utak at puso ko. Basta, ipapakilala ko kapag sobrang sure na ako. Sabi ko na lang sa kanya. Nanatiling ganoon ang pakikitungo namin ni Alex sa isa't isa. At mas lalo lamang ako nagkakaroon ng kagustuhang mas makilala pa siya. Natatameme ako kapag nasa paligid siya. Kahit abuti na ako ng sobrang dilim, dumaan man ang maraming jeep, hihintayin ko ang jeep ni Alex para sa kanya sumakay. Isang gabi, habang nag-aabang sa kanya, pinapak na ako ng lamok. Ang tagal dumaan ng jeep niya. Gusto ko nang umuwi pero ayoko namang umuwi na hindi man lang siya nasisilayan. Hindi sapat sa akin ang text, tawag at chat lang. Gusto kong nakakasama siya kahit saglit lang. Hoy! Mga palakang koka kayo! Anong ginagawa niyo rito? Akin ang bag ko? Malakas kong sigaw habang hinahablot ng riding in tandem ang bag ko. Tulong! Sigaw ko at muntik pa akong makaladkad. Ayokong makuha nilang aking bag. Nandun ang pera ko at kita sa parlor ng isang buong buwan. Gagamitin ko yon para sa check-up ni Mama. Kaya pinaghahampas ko sila hanggang sa naglabas ng patalim ang isa. Mas lalo akong napatili. Nabuti na lang may pumukpok ng kahoy sa likod ng masamang loob. Alex! Malakas kong tawag sa kanya. Napatili ako nang muntik na siyang masaktan. Mabuti na lang may ibang tumulong na rin sa amin. Muntik pang mahulog si Alex kaya nasalo ko na. Napalunok ako nang matitigan ko ang kanyang mukha. Jeepney driver ba talaga siya? Bakit wala man lang ka-pores-pores ang mukha niya? Umahon agad siya at tumikhim. Nagpapaypay naman ako sa aking sarili. Nag-iinit ang dapat hindi mag-init. Ibinigay niya sa akin ang bag ko. Eto ng bag mo. Next time kasi, huwag ka nang magpapagabi, Jerry. Hindi ko kayang sabihin na kaya ko ginagabi. Siya palagi ang hinihintay ko. Naiinis ako. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito at sa isang tomboy pa. Ikaw, nasa ng jeep mo? Hindi ka namasada? Tanong ko sa kanya. Umawang ang kanyang bibig. Namasada naman ako. Nasiraan lang kami kaya iniwan ko na sa garahe. Malapit lang ang garahe dito kaya naisipan kong daanan ka, Jerry. Lumakas ang tibok ng aking puso. Talaga? Gusto mo kong daanan, Alex? Ngumiti naman siya sa akin. Ayain sana kitang kumain sa labas. Hindi pa ako kumakain. Wala na. Tuluyan ang humimlay ang aking puso.
Hulog na ako. Wala akong pakialam kahit ang weird pero gusto ko talaga ang tomboy na to. Pagkatapos ng gabing yon, pakiramdam ko mas lalo kaming nagkalapit ni Alex at hindi ko na kinwestiyon pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Sumabay lang ako sa agos. Jerry, may napapansin ako sa'yo anak. Panimula ni mama sa akin. Pwede ba akong magtanong tungkol kay Alex? Alam kong mapapansin niya. Kilala niya ako mula ulo hanggang paa. Kahit kulay ng libag ko sa katawan, alam na alam ni mama. Kaya itong nararamdaman ko para kay Alex, mahirap nang itago mula sa kanya. Oo naman, mama, sagot ko sa kanya. Sana hindi mo masamain itong tanong ko. Pero, nai-inlove ka na ba sa kanya, Jerry? Hinanap ng mga mata niya ang mga mata ko. Napakurap ako. Tumigil yata ang pag-ikot ng aking dugo sa buong katawan. Ngayon ko lang napagtantong, in love na nga yata ako kay Alex. Tahimik akong umamin. Sa tingin ko po, mama, in love na nga po ako yata kay Alex. Unti-unting lumawak ang ngiti ng aking ina. Sinasabi ko na nga ba? At ganun din bang nararamdaman niya sa'yo? Ang totoo, hindi ko alam. Ilang buwan na kaming magkaibigan ni Alex. Nung una kong napagtanto na ang aking damdamin para sa kanya ay higit pa sa kaibigan, pinilit ko munang pigilan iyon. Pero nagpatuloy lahat. Nagising na lang ako isang araw na mas lalo siyang minamahal. Hindi ko alam, mama, pag-amin ko sa aking ina. Hindi ko pa siya nakakausap tungkol dito. Baka mabigla yun eh. Kaya medyo natatakot ako. Bakla ako, tomboy siya. Baka kapag umamin ako, tumawa lang siya. Inabot ni mama ang aking kamay. Jerry, hindi laging madaling intindihin ang pag-ibig. Sumusulpo talaga sa atin yon nang hindi natin inaasahan. Lalo na sa mga taong hindi natin lubos na maisip. Napabuntong hininga ako. Natatakot lang talaga ako. Paano kung wala siyang nararamdaman para sa akin? Paano kung masira ko ang pagkakaibigan namin, tapos umiwas siya? Hindi ko kaya yon. Parang maluloka ako kapag hindi niya ako pinansin. Yun talagang bagay na iniiwasan ko. Sigurado na ako sa magiging reaksyon niya. Siguradong iiwas siya at nakikita ko siyang attracted sa mga babae. Kaya imposibleng magustuhan niyang baklang katulad ko. Kapag nga magkakwento si Alex tungkol sa mga type niya, parang gusto ko na agad makipag-away. Pinipigilan ko lang talagang magselos. Lumambot ang tingin ni mama sa akin. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo siya kakausapin, Jerry. Umamin ka na sa kanya. Alam kong nahihirapan ka na rin. Baka kaka-pressure ko sa'yo para magkaroon ng pamilya. Pero sa totoo lang anak, kung ano pa rin ang maging desisyon mo, susuportahan pa rin kita. Katulad ng payo ni mama, naghanda na ako para umamin. Bahala na kung anong mangyari, basta malaman ni Alex na nagmamahal ako sa kanya. May sasabihin ako sa'yo, Alex. Tiningnan ko siyang mabuti. Napatingin sa akin si Alex na abala sa pagkain ng seafood. Ano yon? Thank you sa libre ah. Ang sarap dito, Jerry. Tumango na lang ako bago huminga ng malalim. Mahal kita, Alex. Tumunghay siya sa akin. Ha? Oo, napamahal ka na rin sa akin. Ang bait mo kasi. Mas mabait ka pa sa kuya ko, Jerry. Kumunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Tinuturing niya ba akong parang kapatid niya lang? Hindi niya yata naiintindihan ang sinasabi ko. Inawat ko siya sa pagbabalat ng hipon. Tumingin ka sa mga mata ko. Makinig kang mabuti sa akin. Huwag kang kukurap, Alex. Mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan o bilang kapatid. Mahal kita bilang babae. Tomboy o kung ano ka pa. Basta, gusto kitang maging girlfriend. Lalaking lalaki, nasabi ko sa kanya. Nabilaukan si Alex sa iniinom niyang tubig. Nabigla siguro sa pagbabago ng aking boses. Tutulungan ko sana siya pero iniwas niya ang mukha sa akin. Parang may tumusok naman sa puso ko at bahagyang lumayo. Anong nahit-hit mo? Baliw ka na ba, Jerry? Hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Alex. Namungay ang aking mga mata. Oo yata, hindi ko rin alam. Basta naramdaman ko to. Naguguluhan din ako sa sarili ko pero Alex, maniwala ka. Mahal talaga kita. Hindi ako na-attract sa mga lalaki o kahit sa babae. Parang nagising na lang ako. Ikaw ang nakikita ko. Gulat na gulat siya sa aking mga sinasabi. Pero paninindigan ko ito kahit mapahiya pa ako.
Ayoko nang magtago ng nararamdaman. Kapag hindi ko pa to inamin, baka sumabog na ang aking dibdib. Pero sa disgustong nakikita ko sa kanyang mukha, alam kong wala na akong pag-asa. Umiling si Alex. Sorry Jerry, pero babae ang gusto ko. Hindi ako magkakagusto sa bakla kahit pusong babae ka. Sa totoong babae pa rin talaga ako magkakagusto at hindi sa'yo. Ilang beses na akong na-reject dahil sa pagiging bakla. Umaasa na akong hindi magugustuhan pabalik ng mga taong nagustuhan ko. Pero sa lahat ng heartbreak, ang pagbastad lang sa akin ni Alex ang hindi ko matanggap. Jerry, umayos ka nga. Ano ka ba naman? Bakit naglalasing ka ng ganito? Nung nag-aya ka, sabi mo, katuwaan lang. Kaloka ka? Broken-hearted ka pala? Bulala sa akin ni Teroy. Umiyak lang ako sa kanya. Anong gagawin ko? Ang sakit-sakit. Ngayon pa nga lang ako nagmahal ng ganito. Niluno ko ang pride ko at pagkabakla ko. Tapos ayaw sa akin ni Alex. Siguro kanina pang nabibingi sa akin si Teroy. Paulit-ulit lang ang sinasabi ko. Ganun na lang palagi. Maya-maya, nakarating na kami sa bahay. Natawa ako nang makitang gulat na gulat ang mama kong maganda. Ano ka ba namang bata ka? Bakit nagpakalasing ka? Tanong sa akin ni mama at agad akong inalalayan. Narinig ko si Teroy na nagsumbong. Broken-hearted, binasted po ng tomboy. Tinakpan ko ang bibig ni Teroy. Hindi niya dapat ako sinusumbong kay mama. Mapapahiya ako. Inalalayan pa nila ako papuntang kwarto. Nang makahiga ako, hindi ko alam ang sunod na nangyari. Basta pagising ko, sobrang sakit ng ulo ko at wala ako sa mood na gumalaw-galaw. Amoy alak at maasim pa ako nang lumabas. Kaya lang, muntik na akong mawala ng balanse nang makita ko si Alex sa kusina namin. Gising ka na pala, Jerry. Lasing ka raw kagabi? Tanong sa akin ni Alex. Napalunok ako. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso agad ako sa banyo. Nagmamadali akong naligo, nag-toothbrush, nagpabango. Hindi ako haharap ng ganito kay Alex. Binasted na nga ako. Nagmumukha pa akong basahan. Itinapis ko ang tuwalya sa aking katawan. Ibinuhol ko yon sa bandang dibdib ko. Naglagay din ako ng aking tuwalya sa ulo. Hindi mahaba ang aking buhok, pero nakasanayan ko na lang talagang maglagay. Kaya nang lumabas ako, mahinang tumawa si Alex. Dumaan si mama sa aking harap. Anak, mabuti naman at gising ka na. Kumustang paglalasing kahapon? Enjoy ba? Nandito si Alex, Jerry. Gusto ka raw makausap. Pumunta ka na sa kwarto mo't magbihis. Hindi mo naman siguro gustong ipakita yung ibon mo sa kanyang hindi mo malayang pinapalipad, di ba? Naiskandalo ako sa sinabi ni mama. Kaya nagbihis na ako gaya ng gusto niya. Nagpabango na rin ako ng bongga. Baka sakaling maakit ko pa si Alex at magbago ang isip. Napailing na lang ako. Nang makalabas ako, sabay-sabay na kaming nag-almusal. Tahimik lang akong kumain pero panay ang sulyap ko kay Alex. Iniisip ko kung ano bang ginagawa niya rito. Maya-maya, iniwan na kami ni mama. Tumikhim si Alex. Pumunta ako rito para personal na humingi ng sorry. Alam kong nasaktan kita sa mga sinabi ko. Hindi ko na naisip ang feelings mo, Jerry. Napaiwas ako ng tingin. Hayaan mo na. Alam kong nabigla ka rin. Bakla ako at malabo mo akong magustuhan. Hindi naman malabong magustuhan ka, Jerry. Sabi sa akin ni Alex. Nanlaki ang aking mga mata at napatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Alex. Kaya ko rin naman sinabi yun sa'yo dahil in denial ako. Hindi ko rin alam kung bakit nararamdaman ko to. Ayokong tanggapin pero Jerry, sa tingin ko rin kasi nagugustuhan na rin kita. Hindi naman katulad ng pagmamahal na sinasabi mo pero sige na, aaminin ko na gusto talaga kita. Hindi ka naman mahirap magustuhan. Nawala yata ang hangover ko, hindi pa natatapos, buo na agad ang aking araw. Hindi ko na talaga mapigilan ng mapangiti. Totoo ba yung sinasabi mo? Ngiting-ngiting tanong ko sa kanya. Umismid si Alex sa akin. Anong gusto mo? Bawiin ko pa, Jerry? Napatayo ako at agad siyang niyakap. Para akong nililipad sa ere. Hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Basta sobrang nagagalak ang aking puso. Wala akong pakialam sa lahat o sasabihin ng ibang tao. Basta mahal ko si Alex at kalaunan, lalalim din ang nararamdaman niya sa akin. Sapat na yon para sa akin.
Kaya nang sumapit ang aking birthday sa taong iyon, inimbitahan ko siya bilang aking girlfriend. Wala lang, masaya lang talaga ako. Alam kong naguguluhan kami pareho kung sino ang parang babae o sino ang parang lalaki sa amin. Pero alam naman namin kakayanin naming dalawa. At batid ko rin na unti-unti na rin akong minamahal ni Alex. Nandito na tayo, sabi ko, huminto sa harap ng tinitirhan ni Alex. Marahang pinisil ni Alex ang kamay ko. Salamat sa pag-imbita sa akin sa birthday mo. Sana nagustuhan mong regalo ko sa iyo, Jerry. Pasensya ka na. Simple lang yon, walang budget eh. Halika, pumasok ka muna. Binuksan niya ang pinto at pinapasok ako. Napangiti ako. Simple lang ang kanyang bahay pero maaliwalas at malinis. Feel at home, Jerry. Ipapakilala sana kita kay kuya kaso nagbakasyon sila ng girlfriend niya eh. Kaya ako lang nandito ngayon. Gusto mo ba ng maiinom? Tanong niya sa akin. Tumango ako sa kanya at umupo sa sofa. Dumiretso naman siya sa kusina. Pagbalik niya, may dala na siyang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Salamat, Alex. Halika, maupo ka na sa tabi ko. Sabi ko sa kanya bago humigop sa kanyang ibinigay. Nang mailapag ko yun sa lamesa, napangiti ako nang umakbay siya sa akin. Naglalambing naman akong sumubsub sa kanyang leeg. Gustong gusto ko kapag nilalambing ako ni Alex. Ang awkward dahil akong lalaki. Pero gano'n na yata talaga. Kailangan kong tanggaping mas masculine siya at mas feminine naman ako. Hinaplos ni Alex ang aking buhok. Napapaisip ako sa sitwasyon natin. Yung pinag-uusapan natin kanina kapag ipapakilala natin ang isa't isa sa mga kakilala natin. Hindi natin alam kung boyfriend o girlfriend bang mga sasabihin natin. Huminga ako ng malalim. Alam ko na kung saan patungo ang usapan na yon. Oo, pinag-iisipan ko rin. Pwede namang wala sa ganun yun, Alex. Basta nagmamahalan tayo, okay na yun. Ang pagiging bakla ay palaging isang pangunahing bahagi ng aking pagkakakilanlan. Nung nagsimula kaming mag-date ni Alex, natural at kapanapanabik ang pakiramdam. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, lumalalim din ang mga tanong tungkol sa kung papaano kami kikilos. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Alam kong naguguluhan ka rin at ganun din ako. At minsan iniisip ko kung saan dapat ba ako para sa'yo bilang kung sino ako na hindi ka napipilitang umayon sa gusto ko dahil ako ang naunang magkaroon ng feelings. Inabot ni Alex ang kamay ko. Jerry, ikaw ay higit pa sa sapat. Mahal kita kung sino ka, hindi kung sino ang sinasabi ng lipunan na dapat kang maging. Oo, magulo, nakakapanibago. Pero sinusubukan naman natin. Nag-a-adjust pa rin tayo. Mahina akong napangiti. Sapat na sa akin ang mga salitang yon. Masaya ako kapag may problema kami sa aming mga pagkatao. Isa't isa lang din ang nalalapitan namin. Mahal din kita, Alex. Sincere kong sagot. Sana alam mo yan palagi. Kasi para sa akin, yun lang naman ang mahalaga. At siguro itong differences natin, pwedeng maging lakas natin. Maaari tayong matuto sa isa't isa. Lumago ng magkasama. Parang maganda nga yan, Jerry. Sinalamin ni Alex ang ngiti ko. Nanlambot ang mga mata niya sa pagmamahal. Wala na. Tapos na ang laban sa aking puso. Si Alex na talaga ang nakikita kong kasama ko sa habang buhay. Sa sandaling yon, ang lahat ng kawalan ng katiyakan at takot ay tila natutunaw. Complicated pero willing kaming intindihin ang isa't isa. At masaya kung hindi lang ako ang nag-iisip ng ganito para lang mag-work ang aming relasyon. Napuno ng tawanan at pag-uusap ang natitirang gabi ni hindi namin namalayang nag-iiba na ang pakiramdam namin. Napatingin ako sa kanyang mga labi. Naaakit ako. Isang ngiti pa ni Alex at hindi ko na napigilan. Lumapit na ako sa kanya para idampi ang aking mga labi. Natigilan siya nung una pero tumugon din. Kasabay ng paglalim ng gabi, ang paglalim ng relasyon na mayroon kami. At kahit anong pagbabago yon, tatanggapin ko pa rin dahil mahal na mahal ko si Alex. Naging bahagi ng relasyon namin ang maging mas touchy sa isa't isa. Kapag ginagawa niya yun sa akin, pakiramdam ko, in love siya sa akin. Kaya nang sinabi sa akin ni Alex ang isang balita, hindi na ako nagulat. Jerry, anong gagawin natin? Buntis ako. Sabi niya sa akin. Hindi ko napigilan ng excitement.
Nakaupo siya sa isa sa sofa sa loob ng aking parlor. Kaya pala pagpasok niya palang parang balisa na siya. Hindi niya rin ako matingnan ng diretso kanina. Bakit wala kang sinasabi, Jerry? Buntis nga ako. Huling bulong ni Alex, nanginginig ng boses na may halong takot at kawalan ng katiyakan. Napalunok ako at tumabi sa kanya. Para kasi ako nananaginip. Talaga bang buntis ka? Tumalon sa tuwa ang aking puso nang tumango si Alex. Lumawak pa ng malawak ang ngiti sa aking mukha. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sobrang saya ko, Alex. Naluluhang sabi ko. Hinila ko siya sa isang mahigpit na yakap. Nakaramdam ako ng labis na kaligayahan. Hindi pa nga lumalabas ang bata, masaya na ako. Paano pa kaya kapag naging ganap na akong maging isang magulang? Napailing si Alex. Ang weird ng relasyon natin, Jerry. Paano kapag lumabas ng anak natin? Sinong tatawagin niyang nanay at sino naman ang tatawagin niyang tatay? Marahan kong hinaplos ang kanyang tiyan. Di ikaw pa rin ang nanay. Ako pa rin ang tatay. Hindi niya kailangang malito. Palalakihin din natin siyang tanggap tayong dalawa kung sino talaga tayo. Maputla ang mukha ni Alex. Nababalot ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko, Jerry. Takot ako. Hindi ko naman plinanong mabuntis. Hinawakan ko siya ng marahan. Alex, magiging okay din ang lahat. Hindi ka naman mag-isa eh, nandito naman ako. Kung ako lang ang may matres, edi sana ako na lang ang nagdala ng bata, di ba? Pero wala, kaya ang tangi kong magagawa, ang alalayan ka sa pagbubuntis mo. Pero paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi pa ako handang maging ina? Basag sa emosyon ang boses ni Alex. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Pakinggan mo ako, Alex. Magkasama tayo dito. Mahal kita at narito ako para sa'yo. Ano man ang mangyari, kaya natin to. Alam ko naman ang kanyang kinakatakot. Tomboy siya at bakla naman ako. Simula nang makilala niya ako, marami akong bagong pakiramdam na dinulot sa kanya. At ganun din naman siya sa akin. Pero dahil nahulog na kami sa isa't isa, sinikap naming intindihin at tanggapin ang mga damdamin namin. Hindi ka ba disappointed? Nag-aalangan niyang tanong. Mariin akong umiling. Never, Alex. Magiging kahangahangang ina ka. At kung nag-aalala ka tungkol sa kasal, gusto kong malaman mo na mas payag akong pakasalan ka ngayon. Sure akong ikaw ang gusto ko. Ayoko kitang biglain pero bago ka pa mabuntis, gusto na talaga kitang alukin ng kasal. Gusto kong gugulin ang aking buhay kasama ka at ang magiging anak natin. Nanginginig ang mga labi ni Alex. Sumandal siya sa akin, kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Ilang sandali kaming natahimik sa isa't isa. Bagong simula na ito sa pagitan naming dalawa. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Puno ng pagmamahal ang aking puso para kay Alex at sa lumalaki naming pamilya. Pero sino bang may sabing madali ang maging asawa ng isang tomboy? Masaya ako na ikasal kami. Okay na okay kami. Pero nang nagsimula ng hormones niya sa pagbubuntis, walang araw na hindi napuputol ang pisi ng aking pasensya sa kanya. Mas madaling mairita si Alex sa maliliit na bagay na hindi kailanman nakagambala sa kanya noon. Noong hindi pa kami kasal, sa aming dalawa, siya ang mas maunawain at mas mature mag-isip. Ngayong nagbubuntis na siya, ako yata ang mapapaanak sa ginagawa niya kahit hindi naman ako ang buntis. Diba, sabi ko inumin mo to. Ayaw mo bang maging healthy ang baby natin? Ang tigas talaga ng ulo mo. Sermon ko sa kanya pag uwi ko. Naiinis ako. Nakakabuti naman sa kanyang aking mga binibilin pero hindi niya sinusunod. Palagi na lang niya akong sinusuway. Parang hindi ako nagkaroon ng asawa. Bata pa yata ang pinakasalan ko sa sobrang pa-baby. Maya-maya may kumatok sa pinto ng bahay namin. Good evening. May dala akong pagkain. Nagluto lang ako. Huwag kang mag-alala. Healthy to kay Alex. At ang buntis kong asawa, nauna pang tanggapin ang pagkain sa magandang babae. Kung hindi ako nagkakamali, bagong kapitbahay namin ng babae. Tumataas ang isang kilay ko. Tiningnan ko si Alex ng mabuti. Nang makaalis ng babae, hinarap ko si Alex. Ano yon? Bakit ngiting-ngiti ka ron? Ano, type mo? Kumunot naman ang noon niya. Ano bang pinagsasasabi mo, Jerry? Anong type? Ikaw ang asawa ko, bakit magkakagusto pa ako sa iba? Nababaitan at nagagandahan lang ako kay Charmaine. Yun lang yun, Jerry. Parang may tumusok sa aking puso. Attracted ka pa rin sa babae?
Tamad siyang tumingin sa akin. Nagpakasal tayo, oo, mahal kita. Pero hindi mo pa rin maaalis sa akin tomboy ako. At oo, attracted ako pero hanggang doon lang yun. Alam kong asawa na kita kaya sana wag na lang gawing big deal. Natulala ako, nasaktan, nalilito. Pero sa sandaling yon nakapili ako. Pinili kong makinig, umunawa, suportahan siya sa abot ng aking makakaya. Dahil sa kabila ng sakit, minahal ko siya ng lubusan. At gusto kong maging totoo siya sa kanyang sarili dahil ganon din naman ang ginagawa ko. Pero hindi niya ako katulad. Dahil ako, simula nang mahalin ko siya, siya na lang talagang nakikita ng mga mata at puso ko. Kaya masakit sa aking nalalaman ito mula sa kanya. Hindi na lang ako nagsalita, pero sobrang sama talaga ng aking loob. Magkatabi kami sa kama, tulog na siya pero ako, heto at gising pa. Dinidibdib ng matindi ang bagong tuklas ko sa kanya. Simula nung gabing yon, naging roller coaster ng emosyon ang aming relasyon. Kinimkim ko ang lahat. Ayaw ko ring awayin siya lalo na't buntis. Anak, okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Mama nang nagdala ko ng grocery sa kanya. Tumango naman ako habang naghihiwa ng sibuyas. Okay naman ako, Mama. Bakit ka umiiyak, Jerry? Tanong niya pa sa akin. Pinili kong humalakhak. Sibuyas lang. Huminga siya ng malalim. Mama mo ako, Jerry. Nakalimutan mo yatang kilala kita. Sige na, sabihin mo na sa akin. Anong problema mo? Hindi ko na napigilan. Umiyak ako sa harap ni Mama. Hindi pala ako pwede mag-asawa at maging haligi ng tahanan. Sa aming dalawa ni Alex, mas mahina ang loob ko. Nagsimula akong magsumbong sa kanya. Ayoko namang questionin ang nararamdaman po ng asawa ko. Pero ang sakit po kasi na hindi pa rin naaalis sa kanyang magkagusto sa babae. Paano kapag nagising na lang ako isang araw na ayaw na sa akin ni Alex? Hindi ko yun kaya, Mama. Hinimas niya ang aking likod. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Buntis siya kaya sana mas intindihin mo. Baka marami lang siyang emosyon na nararamdaman sa ngayon. Ganoon talaga ang magbuntis. Pero naniniwala naman akong mahal ka ni Alex. Pag-usapan niyo yan kapag ready na kayo. Baka magkasakitan kayo kung patatagalin niyo pa ang tampo mo sa kanya. Isa sa pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa galit ni Alex. Hindi nakadirekta sa akin pero nahihirapan akong makisama sa daloy ng mood ng aking asawa. At iniintindi ko pa rin dahil buntis lang talaga siya. Nakakapagod sa isip at sa emosyonal man. Bawat araw, tinatansya ko kung ano ang mood niya. Nag-iingat ako palagi sa aking mga sinasabi. Ipinapaalala ko sa aking sarili na ito ay bahagi lamang ng proseso. Ano ba? Matutulog na ako. Bakit ba ang kulit mo? Tanong ko kay Alex na panay ang kulbit sa akin. Napatayo na ako sa kama. Nasisira ng beauty rest ko. Ano bang gusto mo? Napanguso naman siya. Gusto ko ng manggang hilaw, Jerry. Sinapo ko ang aking noo. Ano? Bukas na, Alex. Gabi na. Matulog na tayo. Bibili agad ako pagbukas ng palengke. Umiling si Alex. Ayoko nun. Gusto ko ngayon na. May puno ng mangga dyan sa kapitbahay, oh. Manghingi ka kahit 3 lang. Gusto ko, ikaw ang umakyat, Jerry. Tiningnan kong mabuti si Alex. Huminga ko ng malalim. Kung hindi ako papayag, alam ko mag-aaway na naman kami. At masyado akong pagod sa parlor para makipag-away pa sa kanya. At hindi pa nakontento ang nagmamaganda kong asawa. Gusto niyang nakadaster ako na pangnanay habang umaakyat ng puno. Kaya kahit hating gabi, nang bulabog pa kami, nang makakuha ako, tuwang-tuwa naman siya. Hinalikan pa ako sa pisngi, kaya nawala lahat ng inis ko. Marahan kong hinawakan ng kanyang kamay at inakay siya papunta sa bahay. Anong gusto mong sausawan? May bagoong dito. Malambing kong sabi sa kanya habang pinagtatalop siya ng mga mangga. Napangiti siya na parang bata. Sige, gusto ko ng bagoong, Jerry. Sumulyap ako sa kanya at napangiti na rin. May mga sandali din ng lambingan. Sa mga sandaling yon, nakikita ko ang mga sulyap ni Alex na minamahal ko. Ang babaeng lubos na nagmamalasakit na nagpupumilit na ipagkasundo ang kanyang puso para lang mahalin din ako. Kaya heto ako, isang bading nakasal sa isang tomboy. Magulo pero kakapit pa rin sa pag-ibig na hindi normal para sa iba. Hindi madali, pero nagsisimula pa lang naman kami.
Kaya baka masanay at makontrol namin ang pagsasama namin katulad ng ibang normal na mag-asawa. Kung mas mahirap ng magbuntis, mas mahirap ng lumabas na si Dria. Naawa ako sa asawa ko. Gusto niya man bumalik ulit sa pamamasada. Hindi carry dahil sa kanya dumidede si Dria. Okay naman yun para sa anak namin. Yun nga lang, hindi na rin uminom ng formula. Kahit ilagay sa tsupo ng gatas ni Alex, ayaw pa rin inumin ng anak namin. Siguro may something kay Alex na ayaw mawalay ni Dria. Sana yata sa init ng balat ng ina. Masaya ako dahil lalaking malusog ang anak namin. Pero si Alex nga lang ang medyo nahihirapan. Sige, aalis na ako ha. Maaga akong uuwi mamaya. Huwag kang magluto ng ulam. Ako na lang ang magdadala. Sabi ko kay Alex at hinalikan siya sa mga labi. Hinalikan ko rin ang aking anak. Napangiti ako nang medyo ngumingiti na si Dria. Naisip ko palang nalalaki siya. Siguradong magiging kikay siya dahil sa akin. Napangiti naman si Alex. Mag-ingat ka ha. Tatawag kami ni Dria sa'yo kapag wala kang ginagawa sa parlor, Jerry. Badi nga tomboy, mag-asawa. Ew, kadiri. Tumaas ang isang kilay ko nang marinig ang tawanan ng mga bata. Naghanap agad ako ng pamalo sa kanila. Nagsitakbuhan naman agad. Hinila ni Alex ang aking braso. Ano ba yan, Jerry? Huwag mo nang patulan. Mga bata lang naman ang mga yon. Pinaypayan kong aking sarili. Naiinis ako. Stress na nga ako sa chismosa. Pati mga bata, masasama na rin ang mga ugali. Ayaw na lang mag-aral ng mabuti. Tumawa naman ang aking asawa. Sige na, umalis ka na, Jerry. Tanda-tanda mo na. Makikipag-away ka pa sa mga bata. Huminga na lang ako ng malalim. Marami talagang tumataas ang kilay sa amin ni Alex. Deadma lang ang asawa ko, pero ako, hindi ko makuhang maging deadma. Ayokong kalakihan ng anak namin yon. Gusto ko, kapag lalabas siya at makikipaglaro, hindi siya mahihiyang sabihin kami, ang kanyang mga magulang. Mabilis na lumipas ang mga taon. Naging okay naman ang pagsasama namin ni Alex. Napagtutulungan naman naming palakihin ang aming anak na si Dria. Pero may susubok talaga yata palagi sa aming relasyon bilang mag-asawa. Jerry, ito si Andrea, kababata ko sa probinsya. Masayang pakilala ni Alex, nakaakbay pa sa balikat nito. Mananatili muna siya pansamantala rito ha. Sana okay lang. Maghahanap kasi siya ng trabaho. Sige. Sagot ko na lang. Sa mga sumunod na araw, walang kahirap-hirap na nanirahan si Andrea sa amin. Mas madalas ko silang makitang magtawanan at magkwentuhan. Sobrang close pala talaga nila. Noong una, inalis ko ang kirot ng selos na namumuo sa loob ko. Kung tutuusin, maraming beses nang tiniyak sa akin ni Alex na tapat siya sa aming relasyon, na ang kanyang mga nakaraang relasyon sa mga babae ay nakaraan na lamang. Pero kapag nakikita ko silang magkasama ni Andrea, nai-insecure pa rin ako. Gabi-gabi, gising ako, tumatakbo ang isip ko sa mga hindi makatuwirang sitwasyon. Hindi ko maaalis ang takot sa akin, na si Alex bilang isang tomboy na piniling makasama ako, baka balang araw ay maakit muli sa isang babae. Sinubukan kong i-distract ang sarili ko. Naging abala ako sa trabaho at pag-aalaga kay Dria. Pero sa tuwing nakikita ko ang kamay ni Andrea sa braso ni Alex, o naririnig ko silang dalawang nagtatawanan sa kusina, isang matinding selos ang tumatagos sa akin. Alex, sa tingin mo ba magandang ideya na magtagal si Andrea sa atin? Tanong ko sa kanya. Mukhang naguguluhan si Alex. Bakit? May bumabagabag ba sa'yo, Jerry? Nag-alinlangan ako. Hindi sigurado kung paano sasabihin ang aking mga alalahanin sa kanya. Kaya lang, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kayo ka-close ni Andrea. Parang may bonding kayong dalawa na hindi ko kayang intindihin. Ako ang asawa mo, Alex. Lumambot ang ekspresyon sa aking asawa habang inaabot niya ang kamay ko para hawakan. Jerry, kaibigan ko si Andrea mula pagkabata. Oo, may history ako na nagkakagusto sa mga babae pero hanggang doon lang yon. Nakaraan na. Kayo na ng anak natin ang kasama ko ngayon. Mahal ko kayong dalawa. Dapat makapagpapanatag sa akin ang mga sinabi ni Alex. Ngunit ang nagngangalit na pagdududa ay nagpatuloy. Tumango ako. Pinilit na ngumiti. Pero sa loob-loob ko, takot pa rin ako sa posibleng mangyari. Ano ba naman, Alex? Sinabi kong sunduin mo ang anak natin. Abala ako sa parlor sa dami ng clients.
Kung hindi pa ako tinawagan ng teacher ni Dria, hindi masusundo ang bata. Gabing-gabi na, siya na lang ang batang natira doon. Kawawa naman ang anak natin. Parang walang magulang na nagmamahal. Bulalas ko kay Alex pagka-uwi. Pagod na pagod ako sa trabaho ko sa parlor. Routine na namin ako ang maghahatid papasok kay Dria at si Alex naman ang susundo sa school. Nagagawa naman namin ang walang palya. Puwera na lang ngayon, hindi niya nasundo ang anak namin. Nang tinawagan ako ng teacher ni Dria, kinabahan na agad ako. Yun pala, hindi pa nasusundo ang anak namin. Awang-awa ako kay Dria. Umiiyak ng madatnan ko sa school. Namumula pa naman ang mga pisngi at ilong ng bata, kaya alam kong matagal na siyang umiiyak. Napabuntong hininga si Alex. Pasensya na, nawala sa isip ko. Sinamahan ko lang kasing maghanap ng trabaho si Andrea. Mas lalo lang ako nagagalit sa dahilan. Andrea na naman? Ano, palagi na lang ba nating pagtatalunan ng kababata mo na yan? Pati anak mo ko, kakalimutan mong sunduin para lang masamahan siya. Anong klase kang ina? Sinubukan akong hawakan ni Alex. Jerry, sorry na, hindi na mauulit. Tinalikuran ko siya. Dumiretso na ako sa kwarto namin. Ayoko muna siyang kausapin. Galit na galit ako. Baka may masabi pa akong masasakit na mga salita. Nagpatuloy ang tampuhan namin ni Alex. Gayunpaman, sinisikap naming hindi iyon ipakita kay Dria. Ang bata niya pa at ayokong kamulatan niyang nag-aaway kami ni Alex. Dahil kahit dahilan ng pag-aaway namin, isang gabi, abala ako sa pagsasara ng parlor nang biglang makita ko si Kaloy. Nagulat akong makita siya pagkatapos ng ilang taon. Ex-boyfriend ko siya at simula nang makipag-break ako, hindi ko na siya muling nakita. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang hawakan ng aking mga kamay. Gusto ko sanang magkabalikan tayo. Promise, magiging mabuting boyfriend na ako sa'yo. Balikan mo lang ako. Please. Inalis ko agad ang kanyang kamay at hinampas ko siya ng aking pamaypay. Palakang koka ka. May asawa at anak na ako. Anong makikipagbalikan? Hindi ko na bet ang boylet na katulad mo, no? Nanunuya siyang tumawa at na-corner pa ako sa pader. Talaga? Hindi pa? Ayaw mo na sa akin, Jerry. Hindi ako naniniwala. Baka mangangatog ka pa rin. Isang landi ko lang sa'yo. Wala akong ibang naramdaman kundi pandidiri. Itinulak ko siya ng malakas pero pinilit niya talagang idikit ang katawan niya sa akin. Ano ba? Bastos ka! Ano bang hindi mo naiintindihan sa may asawa at anak na ako? Bulalas ko sa kanya. Ngumisi si Kaloy sa akin. Jerry, bakla ka! Habang buhay ka ng bakla. Alam kong kalokohan yung sinasabi mo. Muntik na akong mahalikan pero dumampi pa rin sa aking pisngi. Tinulak ko siya ng malakas kaso sa pagtulak ko kay Kaloy, nakita ko si Alex. Ang asawa ko, gulat na gulat pero napalitan ng galit. Tinapon niya ang dalang isang bungkus ng mga bulaklak. Pinulot ko naman agad yon at hinabol siya. Alex, sandali! Hinawakan ko agad siya sa kanyang braso nang maabutan ko. Nagpumigla siya sa aking hawak. Bitiwan mo nga ako! Bakla ka! Wala lang yung nakita mo. Mali ang iniisip mo. Pinilit lang ako ni Kaloy pero nakita mo, di ba? Tinulak ko. Halos nagmamakaawa ko ng paliwanag sa kanya. Ayaw niya talagang makinig. Umalis pa rin. Sa liit niyang tao, mukha siyang duwendeng nagdadabog. Ayaw talagang makinig sa akin ni Alex. Wala akong ibang magawa kundi buhatin siya na parang sako. Hoy! Jerry, baba mo ako! Saan mo ako dadalhin? Gusto mo talagang mabugbog, ha? Bulalas niya sa akin. Pinalo ko ang pang-upo niya nang hinampas niya ang likod ko. Ang sakit talagang manghampas ng tomboy na to. Maliit ang mga kamay pero talagang mamumulang balat ko sa lakas. Wala akong ibang makitang pagdalhan sa kanya, kaya sa motel ko dinala. Binaba ko lang siya sa harap at hinila siya. Ang skandalosa niya, mas lalo siyang may iskandalo kapag hindi siya sumunod sa akin. Nang makarating kami sa kwarto, nilapag ko ang flowers na para sana sa akin. Hinampas niya na naman ako ng unan. Wala na talagang katahimikan ang pagsasama namin. Bakit mo ako dinala rito? Sa tingin mo, makakaisa kang bakla ka? Nek-nek mo, Jerry. Lumayas ka dyan sa pintuan. Uuwi na ako. Galit na sabi pa ni Alex. Mas lalong hindi ako umalis sa pintuan. Mag-usap muna tayo. Maupo ka na. Matuto kang makinig. Nagpapasensya ako sa yung tomboy ka pero kapag ako naman ang may problema, hindi ka nakikinig. Ang unfair mo palagi sa akin, Alex. Kaya pakiramdam ko, ako lang ang nagmamahal sa ating dalawa. Suminghap si Alex.
Kino-question mo bang pagmamahal ko, Jerry? Niyakap ko siya para kumalma. Sorry na sa nakita mo. Pinipilit ako ni Kaloy kanina. Wala lang yun. Gustong makipagbalikan pero hindi ko napapatulan. Huwag ka mag-alala. Ipapablatter ko na yon para hindi makalapit sa akin. Okay na? Bahagya naman siyang kumalma. Nang kumawala ako sa yakap, nakita kong lumuluha si Alex. Ngayon ko lang siya nakitang umiyak. Pupunasan ko sana ang kanyang mga luha, pero naiinis niyang hinampas ang aking kamay. Bakit may dala kang flowers para sa akin? Malambing kong tanong sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Gusto ko lang namang mag-sorry. Naging insensitive ako sa nararamdaman mo, Jerry. Alam kong madali kang magselos tapos hinayaan ko pang mapalapit kay Andrea. Pero maniwala ka, ikaw na lang ang mahal ko. Wala na. Sobrang imposible nang magmahal pa ako ng iba. Sa inyo pa lang ni Drea, wala nang space ang puso ko para sa iba. Huwag kang mag-alala. Nakahanap na naman ng trabaho si Andrea. Aalis na siya bukas. Kasi stay in naman yung nahanap niya. Kaya may dala din akong bulaklak kasi susuyuin kita. Tapos makikita ko hinalikan ka sa pisngi ng Kaloy na yon. Jerry, ako ang asawa mo kaya ako lang dapat ang hahalik sa'yo. Napairap naman ako. Oo na, ikaw na. Huwag ka na ulit tatakbo ng ganon. Pinagod mo ako, bruha ka. Mahal din kita. Kaya wala ka rin dapat na ipag-alala sa akin, Alex. Pagkatapos ng pag-aaway, muli kaming nagkasundo. Nag-aaway kami pero yun na siguro ang pinakamalala. Mahirap dahil involved ang pagiging tomboy niya at pagiging bakla ko. Pero pagkatapos ng lahat, mas tumibay naman ang tiwala namin sa isa't isa. At dahil sa pag-aaway na rin na yon, in the making na ang kapatid ni Drea. Halos magsakala na kami kanina ni Alex pero heto, naglalampungan na kami. Mas magulo pa sa buhok ko sa kilikili ang pagsasama namin ni Alex pero kahit ganon, nagagawa pa rin naming ayusin. Itinuro sa akin ang pagsasama namin bilang mag-asawa na ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Pipiliin ko si Alex araw-araw hindi dahil mahal ko lang siya, kundi dahil yun ang tama at pinangako namin sa isa't isa. Iyon ang binitiwan naming salita sa harap ng Diyos na sisikapin naming hindi mabali habang kami ay nabubuhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.